Kumusta po? Welcome to our channel. Yan, mga ma'am sir. Merry Christmas in advance. So yan, nandito ko ngayon sa bahay at ibablog ko lang yung yung mga ipopost kong naibenta ko. So naglista kami ni John nung kailan, mga siguro nasa 8 pares. So ang nabenta ko so far is 4 pa lang. Yung mga iba binabarat kasi yung mga ibang binebenta ko brand new pa. Sa sobrang dami ng nabibili, minsan nagamit mga once or twice lang. Tapos marirealize mo na pag nasa yun na hindi pala sila comfortable. So yun, nag-decide kami na benta na lang din muna. Kasi yung size ko 12 UK, 13 US, medyo malaking pa ako eh. So kahit na sa Pilipinas, wala din naman akong pagbibigyan kasi sa mga pinsan ko, sa mga uncle ko, medyo malilit lang yung paa nila. Ako yung paa ko medyo malaki yung size ng sapatos ko eh. So yan, papakita ko lang sa inyo yung ating nabenta. So ito yung Cortez. Yan. Gamit na gamit ko to. Siguro 3 years. Mga 3 years ko tong ginamit. Gustong gusto ko to kasi nung nasa college ako, ang ganito ko puti eh. Yung Cortez na puti. So ngayon medyo matanda na tayo. Pinangaano ko to dati sa chinos. Pinanteterno ko sa chinos na pantalon. Yan. Ito naman yung pangalawa. Yung Nike Internationalist ko. So ito from 2016. From 2016, ano ko na to? Ginagamit ko na to. Mostly ginagamit ko lang siya pag pag winter. Yan, panglakad. Pudpud na pudpud oh. Hindi naman masyado. So 20 pounds ko to nabenta. Ito 20 pounds din. So pwede na. Tapos ito yung Vans din na dati usong-uso. Eh ngayon wala na. Hindi na masyadong nawala na sa uso to. Pero maayos to. Maayos. Yung mga tinitinda natin maayos. Tapos eto naman brand new to. Na gamit ko lang yata to nung nagpunta kami sa Bristol ng mga kutsyon, ng mga kaibigan namin. Doon ko lang yan talaga nagamit. So minsan ko lang siya nagamit. Binili ko siya sale, 32 pounds. So may tumawad ng 25, binigay ko na. So yun ang dito sa atin sa UK, dito sa England lalo na sa amin, maliit yung space namin. Paulit-ulit kong sinasabi, maliit yung space talaga dito sa England. Mga bahay karamihan. Meron din naman mga malalaking bahay pero mostly kulang ang talaga, ang storage. So sa gamit kailangan talaga medyo minimalist ka. Matagal ko nang gustong maging minimalist pero hanggang ngayon hindi ko pa rin nagagawa. Kasi bili pa rin ako ng bili. Minsan sa kakatingin, kaya mas maganda pag minsan wag nang tumingin. Dahil pag tumingin ka, may nakursnadahan ka, mahilig ka sa mura, napapabili ka. Kahit pag minsan ayaw mo o napipilitan kang bumili. So yun, ngayon ang tinatry kong maging minimalist. Ayoko munang masyadong nagbibili. Although alam ni John na hindi ako ganon. Kasi pagka meron ako nakursnadahan siya, pagka sasabihin ko sa kanya, ang sagot niya palagi, kailangan mo ba yan? Sasabihin niya yun, pero ikaw, sige, bilhin mo. Nag-end up talaga na binibili ko pa rin. Kaya nga ngayon, pagka kailangan pagbibili ka, medyo selective talaga. Tanungin mo muna yung sarili mo, isipin mo kung saan mo gagamitin. Yan. Pag minsan, ibablog ko lahat yung mga sapatos dyan. Pero ito yung mga nabenta natin para maging pera at magka-space. Yan. Meron akong mga naka-post din sa sa Vinted. Murang-mura ko lang naman binebenta kasi mga bago-bago pa. Sobrang binabarat naman kaya ayoko din naman ibigay. Syempre.
ayoko naman na puro palugi. Itong white na trainers na binebenta natin, ito, lugi ako ng mga 7 pounds dyan. Pero at least nagamit ko. Kahit minsan lang. Isa pa, ang ano natin dito, yung buhay natin talaga dito. Dahil, syempre, hindi naman na tayo bata. Ang routine natin is hospital, trabaho, tapos uwi ng bahay. Ngayon, hindi na ako nagsusundo ng bata. Si Joachim, mag-isa na siya umuwi. So, pag uwi ko ng bahay, hindi na ako lumalabas. Lalabas lang ako pag may kailangang bilhin. Ganun na lang. Yung mga talagang maraming gamit ay, sa totoo lang, hindi natin talaga kailangan dito. Nakuha ko kasi to mga ma'am sir sa Pilipinas pa. Yan, kasi nung bata tayo, nung elementary, high school, yung gamit ko, very limited talaga. Very limited. Kumbaga, yung mga hinihintay ko, mga pinaglumaan ng tito ko, ganun. Kasi yung mga tito ko, marami akong natatanggap dating mana kay Uncle Tong. Si Uncle Tong Biray. Tapos si Bapang Teddy rin. Si kapatid ni Mami. So, si Bapang Teddy noon, kasi halos kasi laki ko siya nung high school ako. Mga 5'10" yun eh. Minsan kukuha ako sa cabinet niya, sa San Nicolas. Susutin ko yung t-shirt niya, minsan susutin ko yung short niya. Minsan galit na galit siya sa akin. Ba't ko daw ginamit yung gamit niya? Kasi dati ilan lang ang gamit ko. At saka lumaki kami na may bago lang kami pagka Pasko. Yan, totoo yan. Binibilan lang kami ng bago pagka Pasko. Tatandaan ko rin si Daddy nung high school ako. Binibilan niya ako ng mga damit. Mga US na ukay-ukay. Pero pagka, syempre dahil sanay naman akong konti lang yung damit ko, pagkabigay ni Daddy sa akin, tuwang-tuwa ako kasi yung quality, di ba, iba. Yung mga Hanes na may tatak lang, hindi pa branded yun ha. Yung mga Chicago Bulls na mga yung mga printed. Sa ukay-ukay, madaming ganun eh. Tapos yung mga hard rock t-shirt, yung mga black. Makikita mo si Joey De Leon, di ba? Sa Itbulaga dati, ganun yung mga sinusuot niya. Tapos yung Planet Hollywood. Maraming ganun sa ukay-ukay. Natatandaan ko yung unang bigay na restaurant sa akin ni Daddy, yung may packet, yung round tea. Yun, yung kulay green. Galing yun sa mayroon yatang nagtitinda ng Changi nun sa San Nicolas Block 2, sa Tarlac. So doon na bilhin nila yun. Nung pagkabigay niya sa akin, sabi ko kay Mami, laban agad. Excited ako nun eh. Kasi nagsimula nun, nung nangyari yun, dumami na yung mga nagtitinda ng ukay-ukay nun sa sa Pilipinas eh. Nasa Manila pa ako nun nung nasubukan ko. So doon din nag-start yung interest ko sa ukay-ukay. Kasi nung nag-aaral pa ako sa UST, nakatira kami sa Rosarito, sa Dapitan. Ang nagpakilala naman sa akin diyan si Akot. Si Paring Akot. Yan, sinama niya ako doon sa may Bangbang. Sabi niya, ang allowance ko noon lang 500 lang 500 per week. Pamasahe pa, parang na lang, nasa 300 na lang yung gagasusin ko. Tipid yun, yung 300. Kasi nag-aaral ako sa UST, mga 1.5 year eh. Yung time na yun, nakukuha ko pang may matirang pang shopping. Pagka sinama ako ni Akot sa Bangbang, kasi si Akot pang gabi, minsan magyayaya. Natatandaan ko pa nga yan, pag wala akong pera, bibilhan niya ako. Siya na magbabayad. Kasi ang isang t-shirt nun, nasa 40 pesos, 50 pesos, ganun kamura. So, basta marunong kang mamili, talagang makakahanap ka ng magagandang items dun. Tapos lalo na pag yung mga unang bukas, kasi may mga matatalinong nagtitinda. Pagka unang bukas, yung mga
selection, mataas talaga. So nagpupunta kami dun sa mga nagtitinda na ano na pare-pareho yung presyo. Hanggang sa lumipat ako ng PSBA, natatandaan ko noon ano, hindi, so malayo na yung PSBA Quezon City sa Bangbang eh. So pag may laban kami sa ano, pag may laro kami sa Rizal Memorial sa Taft, didiretso ako sa Bangbang bago game. Mag-LRT na lang ako papuntang Taft. So nung time na nasa PSBA na ako, may allowance na ako noon, syempre. May pera na, may konting pera na. So meron tayong sobra. Nagmahal siguro yung tinda, konti lang. Siguro nasa 60 pesos na yung mga t-shirts, 70 pesos, ganun. Kaya nung nasa PSBA tayo, ganun pa rin, yung mga ginagamit ko, yung mga ano, yung mga ukay-ukay. Tawag nila dyan, relief eh. Dito, charity. Yan, yung mga, pagka nagpunta ka na rito, yan yung mga kinukolekta ng mga ano, ng mga charity. Tapos binebenta nila. Mostly yung mga hindi nabebenta, yun yung mga pinapadala sa mga third world. Pero yung mga sa Pilipinas, yung mga galing states, mga ano na yun, mga talagang negosyo na yun, mga goodwill. May mga namimili na ng bulto-bulto talaga tapos pinapak. Yan. So yun, ganun ang ano natin, ang storya ng pagkahilig natin sa ukay-ukay. So iyan ko na yung vlog ko dito. Sa susunod naman po, sana maayos kayong lahat dyan at Merry Christmas ulit in advance.